Napaigik ito sa sakit kaya't lumuwag ang pagkakahawak sa buhok niya. Ginamit niyang pagkakataong iyon para makawala rito. Mabilis na itinulak niya ito kaya't napasubsob ito sa damuhan. Sakto namang sa may lubak na lupa ito napadapa. May naipong tubig ang maliit na butas na iyon. Bago pa ito makatayo ay mabilis na inupuan niya ito sa likod. Siya naman ang humawak sa buhok nito at nginudngod ang mukha nito sa naipong tubig sa butas. Nagtitimpi lang ako pero sinagad mo talaga ang pasensya ko. Makailang beses niyang ginawa ang pagngudngod ng mukha nito sa tubig. Panay lang ang galaw ng dalawang kamay ni Chantal na para bang nagpapasaklolo. Ganito pala ang gusto mo, ha? Ito, ibibigay ko sa'yo. Pagkasabi na naiidiniin niya uli ang mukha ng pinsan sa tubig. Help! Sigaw nito sa tuwing wala na sa tubig ang mukha nito. Nang mapagod na sakalang niya ito tinigilan. Umalis siya sa pagkakaupo sa likod nito at umupo na lang sa damuhan. Hinihingal siya habang nakataas ang mga tuhod at nakadikit ang mga braso sa tuhod. Nanatili ang tingin niya kay Chantal na nagpipilit tumayo. Saka naman siya nilapitan ng mga katiwala niya. Ma'am, okay lang ho kayo? Tanong ng mga ito. Galit na galit ang mukha ni Chantal ng tuluyang nakatayo. Nakahanda naman siya kung sakaling susugod itong muli. Ako ang agabyado. At siya ang tinanong niyo kung okay lang? Sira ba kayo? Hindi niyo man lang inawat yung baliw na amo niyo. Muntik na akong patayin yan. Gigil na sigaw ni Chantal. Malakas pa rin ang ulan at andun silang apat sa gitna ng damuhan. Kung naiiba lang ay baka natawa pa siya sa sitwasyon nila. Sige na, bumalik na kayo roon. Okay lang ako. Utos niya sa mga katiwala nang mapansing natatakot ang mga ito sa pagsigaw ni Chantal habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa dalawa. Mabilis na tumalima ang mga katiwala niya. Walang anumang tumayo siya at pinagpag ang sarili. I will sue you! You almost killed me! Sigaw uli ni Chantal na dinuro-duro pa siya. Bumaling ang malamig na tingin niya sa pinsan. Oh, you will get what you want once malaman kung ikaw ang dahilan ng lahat ng mga nangyari sa buhay ko 7 years ago. Mahina man ang boses niya ay ando ng pagbabanta. Umismid ito. Don't tell me na pati ang pagkamatay ng anak mo ay isisisi mo sa akin. Napatingin siya sa mga katiwala. Mabuti na lang at abala ang mga ito sa pagpupunas ng mga sarili. Kaya't hindi narinig ang sinabi ni Chantal. Medyo malayo rin sa kanilang kinaroroonan ng mga ito. Saka nalunod sa ingay ng malakas na ulan ang boses ni Chantal. Kasalanan ko ba kung kagaya mo ay napakahina ng anak? Bago pa nito makumpletong sinabi ay lumagapak na sa mukha ng babae ang malakas na suntok niya. Hindi uubrang malakas na sampal sa galit na muling bumangon sa dibdib niya. Ganito ba ito kawalang puso na kahit ang nananahimik na patay niyang anak ay idadamay nito? And to think kadugurin nitong batang sinasabi nitong mahina. Nagulat ang mukha ni Chantal na napahawak sa nasaktan nitong mukha. Alam niyang mangingitim talaga yon sa sobrang lakas. Baliw ka talaga, Andy! Sigaw nitong muli. Nagngangalit ang mga ngipin niya sa pagkakadiin dahil sa emosyon niya. Lumapit pa siya rito para dagdagan ng pinakawalang suntok. Takot na tumakbo palayo si Chantal sa kanya. I will tell Sid about this! Sira ulo ka! Sasabihin kong muntik mo na akong patayin. Dahil hindi mo matanggap na sa akin pa rin mapunta si Sid. Hibang na hibang ka pa rin sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya kahit ano gagawin mo para maalis ako sa landas mo. Hysterical na sabi ni Chantal na nasa pintunan ng kotse nito. Huminga siya ng malalim habang nakakuyom ang mga palad. 7 years niyang kinimkim ang matinding galit na ayaw niyang maramdaman kay Sid o kahit kanino. Dahil tanging sarili niyang sinisi niya sa lahat ng mga nangyari sa buhay niya. After 7 years, ay heto at saka siya namulat sa malaking posibilidad na si Chantal ang may pakana ng lahat. Ang lahat ng sinabi nito ngayon patungkol sa kanya ay para yata sa sarili nito. Ito ang hindi pinatahimik ng sarili nito sa pag-aakalang totoong ikinasal nga si Sid sa kanya. Gumawa ito ng paraan para magalit si Sid sa kanya para muli itong balikan. Siya naman si tanga ay kay Chantal kumapit. Noong mga panahong lugmok na lugmok siya. Nabulag siya ng matinding pagkaawa sa sarili na hindi man lang siya nakadama ng pagdududa sa mga tulong na inalok nito. Lalo na nung ipinagbubuntis niya ang anak. Kung hindi lang niya nakitang may sakit talaga ang sanggol ng mahawakan niya, ay baka iisipin niya rin siya Chantal ang dahilan ng pagkamatay ng anak. Hindi na nakakabigla kung sakali nga nagawa nitong pumatay para lang makuha ang mga gusto nito.
Gustong-gusto niyang ihampas-hampas sa bintana ng kotse nitong pagmumukha ng babae hanggang sa mabasag iyon. Bago pa niya magawa ang ini-imagine ay nagmamadali ng sumakay ng kotse nito si Chantal. Malakas na pinabusina pa nito iyon ng matagal bago tuluyang umalis. Nanatiling nakatayo lang siya sa gitna pa rin ng ulan, habang sinusundan ng tingin ng papalayong sasakyan nito. Pinapakalma niya ang sarili dahil malakas ang urge niya na sundan ng babae. Hindi pa siya tapos dito. Malakas ang kutob niyang binayaran nga nito si Brandon. Naalala niyang desperado sa pera ang traidor na kaibigan niyang yon. Maaaring ginamit niyo ni Chantal bilang opportunity para mapasunod ito sa gusto nito. Dahil wala na ang mukha ni Chantal para masuntok niya at malabasan ang lahat ng nararamdaman niya ngayon, ay binalingan niya ang sasakyan niya. Sinuntok niya ang bintana nun. Agad na nabasag ang salamin, kasabay ng pag-agos ng dugo sa kamao niya. Hindi na niya pinigilan ang sarili ng maiyak sa matinding emosyon niya. Inulit pa niya ang pagsuntok habang iniisip na mukha iyon ni Chantal at Sid. Bago pa niya pagsusuntukin pa ang basag na bintana ay napigilan na siya ng dalawa niyang katiwala. Nagpagiyan na lang din siya sa mga katiwala papasok ng bahay. Wala pa rin siya sa sarili na magkukumahog ang mga ito na paampati ng patuloy na pagdaloy ng dugo sa kamao niya. Wala man lang siyang naramdamang hapdi dulot ng sugat na iyon. Patuloy lang din ang pag-agos ng luha niya, habang hinahayaan ng mga katiwala na gamutin ang sugat niya sa kamay. Noon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng emosyon na nakaya niyang makapanakit ng tao. Kung hindi pa lumayo sa kanya si Chantal, ay baka nga magamaga ang mukha nito ngayon. Siguro naman ay magtatanda na rin ang bruhang pinsan niyang yon. Sid's POV. Hindi man lang siya nakadama ng pagod ng takbuhin niyang pauwi sa bahay nila galing kina Andy. Kahit malamig ang panahon ay pasisid pa niyang tinawid ang batis para makarating sa kanila kung saan pag-aari na niya ang lupa. Matagal na nanatili siya sa labas ng bahay kahit malakas na malakas pa rin ang ulan. Nasa bewang niya ang dalawang kamay habang nakatingala sa nagngangalit na langit. Sinasalubong ng mukha niya ang pagbuhos ng ulan. Katulad ng panahon ay walang kapayapaan sa puso niya. Mula nang makita niyang muli si Andy ay nagulo ang lahat ng mga plano niya sa buhay. Ang akala niya ay maibibigay niya na rin ang kumpletong pamilya na nararapat kay Ivan. Malapit ang anak niya kay Chantal. Nakikinig ito sa babae. Handa na siyang pakasalan ito para sa kapakanan ng batang itinuturing na niyang totoong anak. Naisip niyang hindi na siya mahihirapan siguro dahil dati rin naman niyang minahal si Chantal. Pero bakit nag-aalinlangan ang puso niya nang masilayang muli si Andy? Hindi niya maipagkakaila sa sarili na imbis na mangamba sa pananakot ni Chantal na aatras ito sa kasal, ay biglang parang nakaramdam siya ng kaginhawaan. Para bang may malaking tinikang naalis sa puso niya. Alam niyang tinatakot lang siya ng babae nang ibalik nito ang singsing sa kanya. Ang gusto nito ay suyuin niya ito at sasabihin gagawin niya ang kagustuhan nito. Wala siyang ginawang hakbang para magkaayos sila. Seneryoso niya ang pangbabluff nito. He can't marry her. Iyon na napagtanto niya nang mahawakan ang ibinalik nitong singsing. Iba naman ang dating nung si Andy ang nagbalik ng singsing sa kanya. Nang nasa kamay na niya ang singsing na yon, ay biglang nanumbalik lahat ng saya at sakit na 7 taon niyang iniiwasang maramdaman. Gusto niyang sumigaw. Litong-lito ang isip at puso niya. Marahas na isinuklay niya ang mga daliri sa basang buhok nang binabagabag uli ng puntod na pinuntahan ni Andy. Bakit ganun ito kung makaiyak? Bakit andoon ang mga regalong nakapangalan sa kanya? Ano ang kinalaman niya sa batang nakalibing doon? May hinalang bumangon sa isip niya, lalo na nang maalalang biglang naging tahimik si Andy sa loob ng ilang buwan. Napag-alaman din niyang hindi ito kasama ng mga magulang nito noong mga panahong hindi ito nagpaparamdam sa kanya. Pero paanong mangyayari ang hinala niya kung... ewan. Hindi siya patatahimikin ang sarili niya kapag hindi niya aalamin ang katotohanan. Nasa gitna pa rin siya ng ulan. Mabuti na lang at hindi pa umuwi ang mama niya at ang anak. Kaya walang magtataka sa parang pagkabalisa niya. Napatingin siya sa paparating na sasakyan. Sasakyan iyon ni Chantal. Napahinga siya ng malalim. Gusto niyang mapag-isa. Lagi na lang ay mali ang tiyempo ng babae. Hinintay niyang lumabas ito ng sasakyan. Nagulat pa siya nang basang-basarin ito ng makababa. Pabagsak na isinarapan nito ang pinto ng kotse. Nagtaka siyang lalo ng galit na galit itong lumapit sa kanya. Sa kanya nakita na may dumikit pang putik sa pisngi nito. Look at what that crazy cousin of mine did to my face!
Itinuro pa nitong pisngi ng sakalang niya napansin ang pamumula. Si Andy ang may gawa nun? She almost killed me! Halos lunurin niya ako sa tubig bahawang she pushed my face there violently habang nakaupo siya sa likuran ko. Imagine that! She almost killed me, Sid! Pahikbing sabi nito sa huling mga salita. Nilakasan nitong boses para marinig niya dahil nasa ilalim pa rin sila ng malakas na ulan. Nagulat na lang ito nang hawakan niya ng mahigpit sa magkabilang braso. What did you do to her? Sinugod mo ba siya? Anong ginawa mo kay Andy? Magkahalong pangamba at galit ang mababanaag sa boses niya. Hindi makapaniwalang napatitig si Chantal sa kanya. Seriously, Sid? She did this to my face. But you're more worried kung anong ginawa ko sa kanya? Mabilis na binitiwan niya ang mga braso nito. Put some eyes on that. Iyon lang ang sinabi niya saka nagmamadaling tinakbong direksyon pabalik sa batis. Kilala niya si Andy. Hindi ito mananakit ng ganun kung hindi inunahan. Mas nag-aalala siya sa ginawa ni Chantal dito. Hindi niya alintana ang lamig na dulot ng panahon. Para siguro siyang sira na kanina pa tinatakbo ang lakas ng ulan. Napakalamig ng tubig sa batis. At mas lumalim ng konti ang tubig dahil sa ulan. Mas madali siyang makakarating sa bahay ni Andy kapag doon siya dumaan. Kaya mas pinili niyang takbuhin pabalik iyon kaysa sumakay ng sasakyan. Mahirap daanan ang sasakyan ng papunta sa batis. Natigilan siya nang aahon na sana siya sa tubig. Kadarating lang ni Andy sa batis sakay ng kabayo nito. Mabilis na bumaba ang babae para itali sa ilalim ng kahoy ang kabayo. Hindi niya inaasahan ang biglang pagtakbo nito sa batis na kahit malalim ang tubig ay biglang tumalon. Shit! Magpapakamatay ba ito? Kinakabahan na siya nang hindi na niya nakitang umahon ang ulo nito mula sa tubig. Mabilis na sumisid siya papunta sa tinalunan nito. Pilit niyang hinahanap ito sa ilalim. Ilang minuto siyang parang tuliro sa kakahanap dito sa ilalim. Andy! Sigaw niya nang iahon ng ulo. Nagpalinga-linga siya. Akmang sisisid na sana uli siya nang mamataan niya ang tila hindi kumikilos na katawan nito sa lupa. Malapit sa punong pinagtalian nito ng kabayo. Malakas ang kaba sa dibdib niya na pinuntahan niya ito. Nakapikit si Andy habang nakahiga ang katawan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Diniinan niya ang sa may dibdib nito gamit ang dalawang kamay. Saka inilapit ang bibig sa bibig nito para bugahan ng hangin. Nagulat na lang siya nang bigla siyang itulak ng babae. Mabilis na napaupo si Andy sa lupa na parang namamalikmata na nakatingin sa kanya. Thank God you're okay. Napahinga siya ng maluwag nang makitang okay na ito. Why did you kiss me? Galit na tanong nito. Naguluhan siya. I was just trying to save you. Save me? Nakahiga lang ako rito tapos bigla ka na lang nanghahalik? Manyak! Galit na tumayo ito. Sakalang niya napagtantong hindi naman pala ito nalunod. Then bakit ka nakahiga sa lupa sa ilalim ng malakas na ulan? Are you out of your mind? Paki mo ba? Inis na sabi nito na bumalik na sa kabayong nasa puno. Malaki ang punong iyon kaya't nagsisilbing silungan iyon para huwag malunod sa ulan ng basa na ring kabayo. Imbes na sagutin niya ito ay mabilis na nilapitan niya si Andy. Pinaharap niya ito sa kanya. Nakita niya ang mga sugat sa mga braso nito na mukhang sugat galing sa matutulis na kuko. Kunot na kunot ang noo niya habang masuyong hinahaplo sa mga sugat na yon. Napatiimbagang siya nang maisip na kagagawan iyon ni Chantal. Bumaba ang tingin niya sa isang kamay nitong may benda. May bahid ng dugo ang benda roon. Maingat na hinawakan niya ang kamay na yon. Anong ginawa ni Chantal sa kamay mo? Matigas ang boses na tanong niya. Papiksing binawi lang nito ang kamay sa kanya bilang sagot nito. Walang imik na tumalikod dito habang inaalis sa pagkakatali ang kabayo. Nagsumbong na pala sa iyong fiancé mo. Mas dapat yatang sa kanya ka mag-alala. Maya-maya niyan mangingitim na ang pisngi nun. Biglang sabi ni Andy. Sasakay na sana ito sa kabayo nang bigla itong sumigaw. Mabilis na nilapitan niya ito. Muntik pa itong matumba kung hindi napahawak sa kanya. Anong masakit? Worried na tanong niya. I'm okay. Pinilit nitong bumitiw sa kanya kahit parang nahihirapan. Napapangiwi pa ito ng ikilos ng pilit ang isang binti. Shit! Sigaw nito na napahawak lang muli sa kanya. Base sa reaksyon nito ay nakuha niya agad na pinulikat ito kaya't hindi na nakakilos.
Biglang kumidlat ng malakas na mas lalong ikinasigaw nito. Otomatikong yumakap pa ito sa kanya sa gulat. Hindi naman nila napigilan ang pagtakbo ng kabayo nito dahil sa takot sa kidlat. Naiwan sila sa lilim ng puno na halos magkayakap na. Shit! Mas lalo itong napamura nang makitang tumakbo palayo ang kabayo. Panay naman ang kidlat. It's not safe to be under a tree kapag kumikidlat ng ganito. Sabi niya. Napabuntong hininga ito na pilit humakbang pero napapatigil din. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang kubo na sira-sira na, pero pwede pa rin gawing silungan. Iwan mo na ako rito. Ipapahinga ko lang ang mga binti ko. Paupuin mo lang ako dito sa ilalim. Maya-maya ay mawawala rin ito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Walang anumang kinarga niya ito. Ano ba? Ibaba mo ako! Hinampas nito ang balikat niya. Dahil hindi naman ito makakagalaw ng mga paa nito. Hindi siya umimik at naglakad lang palapit sa kubo habang karga-karga ito. Saan mo ba ako dadalhin? Hysterical na tanong nito pero hindi naman magawang maggagalaw. Tinulak niya ang sirang pinto ng kubo gamit ang isang paa. Butas-butas ang bintana kaya't pumapasok pang liwanag sa loob. Mabuti na lang at may nakita pa siyang lumang kama na pwede pang maupuan. Dahan-dahan niyang ibinabaroon si Andy. Galit na tumingin lang ito sa kanya nang maibaba niya. Bigla rin namang sumigaw at napahawak sa binti nito. Agad na umupo siya sa tabi ng babae. Iniangat niya ng konti ang binti nito. Hindi niya ito nakaringgan ng pagtutol dahil siguro sa sobrang sakit. Ito ba yung masakit? Masuyong tanong niya na sinimulang hilutin ang parteng yon. Ako na! Mabilis na inalis nito ang kamay niya. Hinayaan niya lang ito pero nakita niyang napatigil ito sa paggalaw at napakagatlabi na lang sa sakit. Alam niyang hindi nito mahilot ng maayos ang sarili dahil nga sa sugat sa isang kamay nito na hanggang ngayon ay hindi pa nagpatahimik sa kanya. Pabuntong hiningang ibinalik niya ang dalawang kamay sa binti nito para hilutin iyon. Hindi na rin ito tumutol. Nanatili ang mga mata ni Andy sa ginagawa niya habang hindi niya naman inaalis ang tingin sa mukha nito. Anong nangyari sa kamay mo? Inulit niya ang tanong habang hinihilot ito. Matagal bago ito sumagot. Hindi ito kagagawa ni Chantal kung yan ang ipinag-aalala mo. Malamig na sagot nito. Matamang nakatingin pa rin siya rito kahit wala itong balak mag-angat ng tingin sa kanya. So sinong may gawa niyan? Pakialam mo. Inis na sagot lang nito. Hindi na rin siya nangulit pa. Tama na. Wala na yung sakit. Pwede mo na akong iwan dito. Salamat. Parang wala naman siyang narinig. Nanatiling nakaupo lang din siya sa tabi nito. Pareho pa rin silang basa at tumatagos na sa kalamnan ng lamig dahil sa basa nilang damit. Lalo pa't pumapasok ang malamig na hangin sa butas-butas na dingding ng kubo. Nakita niya nang yakapin ni Andy ang sarili dahil sa lamig. Napatingin siya sa paligid. Naghahanap ng pwedeng maibalabal sa basang katawan nito. Baka kasi lumala pa ang pulikat nito dahil sa lamig. Tumayo siya. Sa tingin niya ay matagal nang walang nakatira roon. Alam niyang ginagawang pahingahan yun ng mga tauhan ng pamilya ni Andy dati. Wala siyang nakitang pwedeng gamitin para mabawasan man lang ang panlalamig nila. Napatingin siya sa labas. Malakas pa rin ang ulan at hangin. Mabuti na lang at nahaharangan ng iba pang kahoy na nasa paligid ng kubo ang malalakas na hangin. Kaya't hindi direktang natatamaan ng hangin ng kubo. Makulimlim ang paligid kahit alam niyang hapon pa naman. Hahanapin ka naman siguro ng mga katiwala mo kapag nakitang umuwi ang kabayo mo na wala ka. Nilingon niya ito. Pinauwi ko sila sa kanila dahil alam kong masama ang panahon. Nag-aalala rin sila sa mga anak nilang naiwan. Pinasundo ko sila kanina. Mas lalo siya nag-aalala para rito nang malamang mag-isa lang pala ito. Mabuti na lang talaga at bumalik siya. Nakita niyang umiwi ito ulit at pilit itinutuwid ang binti. Sa tingin niya ay bumalik ang pulikat nito. Maagap na nakalapit agad siya at hinilot yon. Hindi ito mawawala agad dahil nga hindi naman natutuyo ang binti mo. Hanggat nilalamig kay pabalik-balik lang yung pulikat mo. Baka nga sumabay pa yung isa. Wala siyang narinig mula rito. Habang hinihilot ito ay napatingin siya sa isang karton na nasa ilalim ng mesa. Tumayo siya saglit at pinuntahan iyon. Natuwa siya sa nakita sa loob ng kahon. May unan at kumot sa loob. Kinuha niya ang kumot at bumalik sa babae. Take off your clothes. Ibalabal mo to sa katawan mo.
Inilagay niya sa tabi nito ang manipis na kumot pagkatapos niyang ipagpag iyon. Ano? Napakunot noong tanong nito. Mas mahirap kapag pati ang isang binti mo ay pupulikatin na rin. Alisin mo yung basang damit mo. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya rito. No, babalik na ako ng bahay. Makakalakad na rin naman yata ako. Humarap siyang muli rito. Nakita nga niya nang sinubukan nitong tumayo. Pero muntik rin namang matumba. Napasigaw ulit ito sa sakit. Iyong isang binti na naman nitong hinawakan. Mangiyak-ngiyak ito sa sakit. Napabuntong hininga lang uli siya saka tinulungan uli itong maupo. I told you so. Maikling sabi niya. 2 binti na nitong hinihilot niya. Pinigilan na nitong mga kamay niya maya-maya. Tumalikod siya para mahubad nitong mga basang damit. Narinig niya ang kaluskos nito. Shit! Mahinang mura nito. Why? Tanong niya na nanatiling nakatalikod dito. Marahas na paghinga lang ang narinig niya. Nandahan-dahan siyang humarap dito ay nakabalabal ng kumot sa katawan nito habang nakatayo ito na nakahawak sa dingding. Nasa ibabaw ng mesa sa tabi ang basang shirt at bra nito. Hindi niya nakita ang basang shorts. Nahulaan niya agad na nahihirapan nitong hubarin ang shorts dahil sa pulikat nito. Nagulat na lang ito nang ialis niya ang kumot na nakabalabal dito. Sid! Anong ginagawa mo? Nagpapanik na tanong nito.